papagliwanagin ni Kristo Jesus ang anyo niya sa atin. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Maraming pagkakataon na nayayamot ako sa aking sarili, pagkat ang isinuko ko ng katauhan at likas ay nagpupumilit na bumalik at makapamayani. Alam kong hindi lamang ako ang may suliraning ganito. Maging ang apostol na si Pablo ay sinabi sa Roma 7:15, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Patuloy niyang sinabi, ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Ito ay nagaganap lalo na sa tinatawag nating unguarded moments, mga panahong hindi nababantayan. Si Satanas ay laging naghahanap at naghihintay ng pagkakataon na makapasok sa atin. Kadalasan, masaya kang umaawit-awit habang nagdadrive. Makikita na sobrang sikip ng traffic, mahinahon kang nakapila at naroon kayo ng mahabang oras. Maya-maya, may biglang sumulpot na lamang at ikaw ay halos banggain para maitulak ka. Ikaw na kanina pa ay mahusay na nakapila ay napausog. At ngayon, ang tila nawala sa linya. Nakakagalit, hindi ba? Dito madalas na naubos ang kahinahunan sa mga taong barumbado at walang patumangga. Ikaw ay mababangga kung hindi ka ilag. Iba't iba ang pamamaraan ni Satanas upang ang ating dating likas ay biglang bumalik. Isang napakabait na babae ang pailing-iling na sinasabi, ang biyenan ko ang madalas na magamit ni Satanas sa akin. Ewan, pero anumang pagpipilit ko, talagang hindi ako makaabot sa kanyang pamantayan. O talaga lamang napilit siyang humahanap ng aming ipagkakagalit. Kahit ako na ang lumalayo, para bang lumalapit upang magka-clash lamang kami. Isa namang lalaki ang minsan ay nagpa-counsel. Ang kanya raw asawa ay totoong napakahirap pakisamahan. Pag umuwi siya ng gabi dahil sa trabaho, anumang pagpapaliwanag ay hindi ito nakikinig. Kahit pa sabihin kung bakit hindi siya tumawag sa opisina, ang isasagot, bakit ko gagawin yon? Magkakasabwat naman kayo. Pag umuwi naman ako ng maaga at may dalang pasalubong, sasabihin naman, yon daw ay para matakpan ang aking ginagawang kalokohan. Pag nagsawalang kibo ako, sasabihin kasi totoo. Kung magalit ako, sasabihin ikaw pa ang may ganang magalit. Wala kang kalagyan. Mayroon naman, ang pakikisamahan ay ang mga katrabaho, kung minsan ay ang boss, kung minsan naman ay ang kapwa-empleyado. Lahat sila at marami pang hindi ko nabanggit ay sabihin nating mga papel de liha na nagagamit upang tayo ay kuminis. Hindi ba ang ginto ay pinadaraan sa apoy upang lalong makita ang kadalisayan nito? Binabago ang ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Maganda ang sinabi minsan ni Dr. Dehan, labis ang pagmamahal ng ama sa kanyang bugtong na anak na nais niyang mapuno ang langit ng mga taong tulad niya. Sa tuwing iisipin ko na ako, na puno ng mga pagkakamali at kahinaan, pagdating ng araw ay magiging kamukha niya, nakikiliti ang aking puso at nag-uumapaw sa kagalakan. Sabi nga, it's too good to be true. Para bang hindi maaring maging totoo. Kaya ang pasimulang sinabi ni Pablo, bago ang ating talata ay, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Yan ang totoo. Sa ganito ay wala na akong masasabing anuman, kundi salamat po Panginoon. Maraming salamat po. Maraming taon na ang nakalilipas nang ang tanging anak ng isang kilalang mangangaral ay biglang namatay. Laking panghihinayang niya dahil isa lamang ang naiwang larawan ng minamahal na anak. Malabo pa ito at pinapangit pa ng mansa, kaya halos hindi mabanaag ang tunay na anyong bata. May nagmungkahi sa kanya na dalhin ang larawan sa isang kilalang pintor at maaring makopya ito. Dinala nga ito sa pintor at nang balikan upang kunin. Iniabot sa kanya ang isang maganda at naka-framed na larawan. Napaluha ang ama at nang gilalas sa nakitang larawan tila ba nabuhay muli ang bata. Ang anyo na nasa dating larawan na.
pinalabo at pinapangit ng mga mansa ay naging maliwanag at naging napaganda na animoy buhay. Ang atin ding larawan na pinapangit at pinalabo ng kasalanan na ginagawa ni Satanas, isang araw ay papagliwanagin ni Kristo Jesus ng kanyang anyo. Lahat ng ating kakulangan, kahinaan at kapangitan ay buburahin niya at hindi na muling lalabas pa. Ang lalabas sa halip ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo na tinubos ni Kristo ay pababanalin at gagawing ganap. Ang ating katawang may kasiraan at kabulukan ay mapapalitan ng katawang panglangit. Ang mga anghel ay may pagkamanghang mapapabulalas. Anong laking pagbabago? Hindi kilalang pintor ang gagawa nito kundi ang Panginoon mismo. Yan ang ating dakilang pag-asa at hinihintay. Hindi na tayo magpupumilit lamang pagkat ibabalik na sa